Sa totoo lang, ay nagdadalawang isip talaga akong ibahagi sa programa ninyo ang kwento ko ng buhay. Dahil aaminin ko po sa inyo na masyadong mabigat yon sa dibdib. Lalo na kapag naaalala ko yung mga mapapait na nangyari sa buhay ko noon. Pero may nagpayo sa akin na huwag daw akong matakot na ikwento ang buhay ko sa ibang tao. Dahil ayon nga sa mga nakakakilala sa akin ay kapupulutan daw ng aral ang aking totoong kwento ng buhay. Kaya heto, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para ibahagi sa inyo ang kwento ko. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Dina at ngayon ay nakatira dito sa Santa Maria, Bulacan. Sa puntong ito ay aminin ko sa inyo na isa kong dating pokpok o babaeng bayaran. Mananayaw din ako dati sa mga nightclubs at minsan na ring naging torera. Oo, Papa Dudut. Nagsimula ako bilang isang madumi at walang kahiyahiyang babae. 15 anyos pa lamang ako noong una ako maging prostitute. Pinasok ko ang ganitong larangan dahil na rin sa kagipitan sa pera. Patay na kasi ang mga magulang ko at naninirahan ako sa bahay ng lola ko. Samantala, siyam kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Yung pinakamatanda ang kuya ko ay isang callboy na namatay sa HIV AIDS neto lang 2010. Habang ang pangalawa sa nakakatanda kong kapatid ay isang gun for hire. Pero nahulog sa kamay ng otoridad at walang awang sinalvage noong 2008. Papadudot bilang ako, ang natitirang pinakamatanda sa magkakapatid ay ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa mga kapatid ko. Naging prosti ako dahil yun lamang ang alam kong paraan para kumita ng malaki dahil walang matinong trabaho akong mapasukan noon dahil lang sa elementary lang ang natapos ko. Samantala bilang babaeng bayaran, marami akong nakasiping at nakarelasyong mga lalaki. Sa edad ko ring 17 ay nakatatlong abortion na rin ako. Pero noong mga panahong yun ay bato ang puso ko. Hindi ako marunong magmahal. Ngunit isang gabi ay hindi ko akalaing magaganap noon ang isang pangyayari na siyang magpapabago ng aking buhay. Habang nagpo-pole dancing sa harapan ng maraming lalaking naghihiyawan, ay dumating ang mga pulis para magsagawa ng raid. Marami noon ang nahuli kabilang nako. Halos maiyak ako sa takot at pag-aalala. Dahil ayokong makulong ng matagal dahil marami ang umaasa noon sa akin. Pero nang dalhin kami sa presinto, isang mabait na pulis ang aking nakilala. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa akin habang nagtatype sa kanyang computer. Mukhang ilalagay niya doon ang mga impormasyong makukuha niya sa akin. "Dina po," sagot ko. Kinakabahan pa rin kasi ako. Hindi ko alam kung makukulong ako ng matagal o hindi. "Saan nakatira? At saka ilang taong ka na?" tanong pa niya sa akin. "Sa Santa Cruz po, 17 years old pa lang po ako." Tugon ko habang nakatingin sa kamay ng pulis na nagtatype. "Tama ako nang hinalang minor de edad ka pa lang," wika ng pulis. Samantala hindi na ako nakatiis at nagpa siya akong magtanong sa kanya. "Sir, makukulong po ba ako ng matagal?" "Huwag kang mag-alala, hindi ka namin ikukulong," sagot ng pulis sa akin. "Dinala ka lang namin dito kasi para imbestigahan. Ang mga ikukulong namin ay yung mga amo ninyo. Kakasuhan namin sila ng child abuse kasi nambubugaw sila ng mga minor de edad na tulad ninyo," dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay nakahinga ko ng maluwag.
Unti-unti akong sumulyap sa pulis at nakita kong nakangiti siya sa akin. Aminin kong nakaramdam kagad ako ng paghanga sa kanya dahil sa kanyang kakisigan. Hindi naman siya katandaan at may palagay akong kapapasok lamang niya bilang pulis. Pero agad din akong natauhan dahil sigurado ako na sa edad niyang yon ay may asawa o girlfriend na siya at malabo siyang magkagusto sa akin. Teka, matanong ko lang, bakit ka ba nauwi sa ganitong trabaho? Tanong sa akin ni Mr. Gwapong Pulis. Sir, sa totoo lang po ayaw ko po talaga sa trabaho ko. Kaso kailangan ko lang po talagang kumapit sa patalim kasi ang lola ko po may sakit. Tapos ako po ay nag-aalaga sa 4 kong mga maliliit na kapatid. Sagot ko sa tanong niya sa akin. Nasaan ang mga magulang mo? Usisa pa niya. Patay na po sila, sir. Si nanay po namatay po sa pulmonya. Si tatay naman po ay sinalvage ng katulad ninyong mga pulis. Kwento ko. Bakit naman? Tanong pa niya sa akin. Mukhang interesado si Mr. Gwapong Pulis sa aking buhay. Kasi po hold-upper po kasi si tatay. Pero may protector po siyang pulis. Kaso po nagkaonsehan po sila. Kaya hayun po kinidnap po nila at pinatay si tatay. Dagdag ko. Medyo nahihiya ako kasi baka ma-offend ang kaharap kong pulis. Ganon ba? Nakakalungkot naman. Sabi ng pulis. Tila nakikisimpatya siya sa sinapit ng aking pamilya. Di na gusto kong sabihin sa iyo na hindi lahat ng pulis katulad ng mga pumatay sa tatay mo. At saka kung ako sa iyo tumigil ka na sa trabaho mong yan. Maghanap ka ng mas marangal na trabaho. Pumasok ka bilang sales lady o di kaya tindera. Pwedeng janitress. Basta kahit na anong trabaho. Basta marangal. Payo pa niya sa akin. Salamat po sa payo, sir. Gagawin ko po yung sinabi ninyo. Ang sabi ko. Ako si Carlos. Huwag kang mag-alala. Mamayang 7:00 ng umaga ay pakakawalan ka na namin. At saka di na tutulungan din kitang makahanap ng marangal na trabaho. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig mula sa pulis na si Carlos. Talaga po? Naku, salamat po kung ganon. Masaya kong sabi. Wala yon. Basta gagawin ko ang lahat makatulong lamang sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, doon nagsimula ang lahat sa amin ni Carlos. Pagkatapos kong makalaya noon sa presinto ay tinupad ni Carlos ang pinangako niya sa akin. Napasok ako bilang isang sales lady sa isang malaking tindahan ng sapatos. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng aking amo at maayos din ang natatanggap kong sahod. At yun na nga nakapagbagong buhay na ako. Sa kabilang banda, madalas akong dalawin ni Carlos sa tindahan. Hinahatid sundo niya ako gamit ang kanyang motorsiklo. At dahil sa mabait siyang lalaki at palakaibigan, ay naging magkaibigan kami papadudot hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Oo, papadudot. Si Carlos ang kauna-unahang lalaking minahal ko pero hindi ko magawang ipakita sa kanya ang mga nararamdaman ko kasi nalaman ko noon na may sarili na palang pamilya si Carlos. Pero isang gabi hinatid ako ni Carlos sa aking bahay pagkatapos ng trabaho. Masaya ako nagpaalam ngunit pinigilan niya ako. Bakit Carlos? Tanong ko pa sa kanya. Huminga ng malalim si Carlos bago nagsalita. Mahal kita, Dina. Pero halos wala akong masabi sa mga narinig ko mula sa kanya. Totoong mahal kita. At handa kong isakripisyo ang asawa ko para sa iyo. Dagdag pa niya. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. Ayaw kong sirain ng pamilya mo, Carlos. Wika ko. Matagal nang sira ang pamilya ko. At saka bago ka pa dumating sa buhay ko ay wala na ang pagmamahal ko sa aking asawa. Dina, ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para baguhin yung buhay mo. Aniya.
Ayaw ko ng gulo, mahina kong sabi. Bagamat mahal ko si Carlos, ay pinipigilan ko pa rin ang aking sarili, Papa Dudut. Huwag ka matakot kay Nena. Ako ang bahala sa kanya. Hindi kanya magagalaw. Paniniguro sa akin ni Carlos. Dina, oo, maaaring may asawa na ako. Pero pipigilan pa ba natin ang mga sarili natin samantalang nagmamahala naman tayong dalawa? Papadudot nung una ay nag-alinlangan talaga akong patulan si Carlos. Dahil kahit na babaeng bayaran ako ay paminsan-minsan ay nakukonsensya rin ako. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Pero sadyang agresibo si Carlos na maging kami kaya bumigay din ako at nagkaroon kami ng relasyon. Sa madaling salita ay naging kabit niya ako, Papa Dudut. Samantala ay nagpasya kaming dalawa na manirahan sa isang bubong. Nangupahan kami sa maliit na bahay na katabi lamang ng aking bahay at doon ay namuhay kami ni Carlos na parang tunay na mag-asawa. Naramdaman ko naman sa kanya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi na rin ako noon nagsisi pa. Dahil din kay Carlos kaya sumaya ang buhay ko na dati ay punong-puno ng kapighatian. Ngunit tulad ng inaasahan ay maraming tumutol sa relasyon namin ni Carlos. At isa na roon syempre ang pamilya ng lalaki. Isang araw habang nag-aalmusal kami ni Carlos ay tumawag sa kanyang cellphone si Nena. Kusa na niyang niloudspeaker yon para marinig ko ang kanilang usapan. Carlos, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa bahay. Mangiyak-ngiyak na wika ng asawa ni Carlos sa kabilang linya. Mahal na mahal kita, dagdag pa nito. Bakit ba ang kulit mo ha, Nena? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hiwalay na tayo. Ayaw ko nang bumalik pa sa iyo. Pagmamatigas ni Carlos. Sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng konsensya noong mga oras na yon. At aminin kong labis akong naaawa sa babae sa kabilang linya. Hindi na kita mahal, pagpapatuloy ni Carlos sa kanyang asawa. Matuto ka nang tanggapin ang katotohanan. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong hihiwalayan. Pagmamatigas ni Nena sa kabilang linya. Kung hindi ka babalik sa akin, idedemanda ko kayo ng kabit mo. Pagbabanta pa nito kay Carlos. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot, Nena. Paghahamon naman ni Carlos. Pero ng mga oras na yon ay kinabahan na ako, Papa Dudut. Baka totohanin ni Nena ang kanyang banta at makulong kaming pareho ni Carlos. Pagkatapos ay nakita kong binabana ni Carlos ang kanyang cellphone. Alam kong labis din siyang nag-aalala. Kaya naman lumapit ako at sinubukan ko siyang i-comfort. Huwag kang mag-alala, Dina. Kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Yan ang assurance niya sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang araw na yon. Naging kampante naman ako dahil naniniwala ako sa assurance na ibinigay ni Carlos sa akin. Ngunit kinabukasan ay isang pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Hindi namin inaasahan ni Carlos. Nalulusob sa aming bahay ang kanyang ina na galit na galit. Nagsumbong sa akin si Nena na may kinakasama ka raw na babaeng bayaran. Galit na wika ng matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin mula ulo hanggang sa paa. Siya ba yung pokpok na ipinalit mo sa matinumong asawa? Nakakadiri ka, dagdag pa niya sa anak. Inay, huwag niyong bastusin si Dina, saway ni Carlos sa kanyang ina. Anong wag bastusin? Kabastos-bastos naman yung babaeng yan. Baboy, marumi. Abot langit ang natanggap kong panlalait mula sa matanda. Pero nagtimpi pa rin ako bilang respeto na rin kay Carlos. Mahal ko po siya at wala na kayong magagawa pa. Pagmamatigas ni Carlos. Baliw ka na, anak, sigaw ng kanyang ina.
Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at pinatulan mo yan? Bakit? Ginto ba ang ano niyan? Carlos, ang tanga-tanga mo. Umalis na kayo, inay. Galit na utos ni Carlos sa kanyang ina. At sino ka naman para paalisin ako ha, Carlos? Kahit na pamamahay mo pa ito ay wala ka pa rin karapatan na paalisin ako kasi ako ang nanay mo. Pagkatapos ay bumaling sa akin ang matanda at galit na lumapit pa sa akin. Hayop kang babae ka. Salot ka sa mga buhay namin. Pagkatapos noon ay nagpakawala siya ng mga mabibigat na sampal sa aking mukha. Hindi pa siya nakontento at sinabunutan pa niya ako. Halos magmakaawa ako sa ina ni Carlos dahil sa sobrang sakit pero nanatiling bingi ang matanda. Mabuti na lamang at agad na sumaklolo si Carlos at pinigilan niya ang kanyang ina sa pananakit sa akin. Ano ba, Carlos? Huwag mo akong pigilan. Pumapalag na utos ng matanda sa kanyang anak. Sa pagkakataong yon ay nawala na ng tuluyan ang pasensya ni Carlos sa ina kaya isang malakas na sampalang inabot ng matanda mula sa kanyang anak. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Layas! Sigaw pa ni Carlos sa kanyang ina. Ang sama mo, Carlos. Bakit nagawa mo sa akin to? Anong klase kang anak? Naiiyak ngunit abot langit na galit ng matanda sa kanyang anak. Ngunit nagulat na lamang ako nang bunutin ni Carlos ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ina. Isa pang beses nasaktan ninyo si Dina sa harapan ko ay kakalimutan kong nanay ko kayo. Galit na sigaw nito sa kanyang ina. Agad kong pinigilan naman si Carlos at niyakap mula sa likuran para maibaba na niya ang kanyang kamay na may hawak na baril. Sige, alis na ako pero hetong tatandaan mo. Simula sa araw na ito ay tinatakwil na kita bilang anak ko. Sige, magsama kayo ng maruming babaeng yan. Wika ng matanda bago umalis sa aming bahay na umiiyak. Papadudot, alam ko sa puntong ito na maraming magagalit sa akin lalo na ang mga ilaw ng tahanan na nakikinig sa inyo. Oo, dahil sa akin ay nasira ang pamilya ni Carlos. Dahil sa akin ay nagkahiwalay silang mag-asawa at dahil din sa akin ay nawalan ng ama ang mga anak ni Carlos. Pero nangyari ang mga yon nang dahil sa pag-ibig. Papadudot, nagmamahalan kami ni Carlos at noong mga panahong yon ay walang makakapigil sa aming dalawa. Papadudot, mahirap ang maging prostitute. Palagi kang huhusgahan ng mga taong makakakita sa iyo. Nariyan ang paparatangan kang madumi, hayop, demonyo, kalapating bababa ang lipad at kung ano-ano pa. Nariyan din yung minumura ka at sinusumpa ng mga tao tulad ng mga misis ng mga lalaking inaakit at pineperahan namin. Pero sanayan lang. Pakapalan na lamang ng pagmumukha. At yun ang ginawa ko sa harapan ng asawa, pamilya at kaanak ni Carlos. Hindi ko pa rin kasi sinuko noon ang pagmamahal ko kay Carlos at nagpatuloy kami sa pagsasama sa iisang bubong. Hindi rin ako noon natinag sa mga pagbabanta ng asawa ni Carlos at sa halip ay binaliwala ko lamang yon. Yon ang pagkakamali ko, papadudot. Dahil isang araw, hindi ko akalain na may magaganap palang malagim na pangyayari sa aking buhay. Kakalis lamang noon ni Carlos para mag-duty kaya ako lamang ang mag-isang naiwan sa bahay. At nagkataong day off ko rin sa trabaho kaya naglinis lamang ako ng buong bahay. Samantala habang ako ay naglalaba ay narinig kong may kumakatok sa may pinto. Sigurado akong hindi yon si Carlos pero nagpasya pa rin akong buksan ang pinto para alamin kung sino ang aking bisita. Pero laking gulat ko nang tumambad sa akin ang asawa ni Carlos na si Nena. Kasama niya ang isang lalaking napakapamilyar sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil hindi ko ina-expect na muli kami magkikita ng ex-boyfriend kong si Oka.
At hindi ko alam kung bakit sila magkasama ng asawa ni Carlos. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko kay Nena. At bakit kasama mo si Oka? Hindi ba ex-boyfriend mo si Oka? Nakangising tanong niya sa akin. Magkakilala kayong dalawa? At saka bakit kayo nandito? Wala akong panahon sa inyo. Sabi ko habang anyong isasara na ang pintuan, ngunit pinigilan nito ni Oka. Dina, papaalisin mo agad kami? Hindi mo man lang kami patutuloyin sa loob? Nangaasar na sabi ng ex-boyfriend ko. Ano ba kasi ang pinunta ninyo rito? Tanong ko habang nauubusan na ng pasensya. Suplada ka pa rin hanggang ngayon. Teka, hindi dapat nagsusuplada sa lalaki ang mga katulad mo. Kasi kung magsusuplada siya wala siyang kliyente. Kapag wala siyang kliyente, wala siyang pera. Kapag wala siyang pera, wala siyang lalamunin. Kapag wala siyang lalamunin, mamamatay siya. Pangasar ni Oka na tila binabalikan niya ang aking nakaraan. Sinasayang ninyo ang oras ko. Galit na ako ngunit agad akong tinulak ng lalaki papasok ng bahay. Sumabay din si Nena at sinarado ang pintuan pagkapasok nila. Lumayas kayong dalawa sa pamamahay namin ni Carlos. Utos ko. Kung hindi ay tatawag ako ng mga pulis. Ngunit nagpatuloy lamang si Oka sa pangaasar sa akin. Bakit ba ganyan ka makatrato sa akin? Parang hindi tayo nagkaroon ng relasyon dati ha? Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang pareho kong braso. Nagpapalag ako habang nakikita kong nakangisi lamang si Nena. Nanonood sa mga susunod na mangyayari. Ano ba Oka, bitawan mo ko? Utos ko. Pero sa halip na bitawan ako ay pinaghahalikan ako ng manyakis kong ex-boyfriend sa liig. Halos ubusin ko ang lakas ko sa kakapalag. Ngunit sadyang malalakas sa mga braso ni Oka. Gusto kong ibalik yung relasyon natin dati. Aniya. Habang ngumingisi. Alam kong may binabalak na siyang masama laban sa akin. Dati yun Oka, pero alam mo ba? Sa tuwing naaalala ko na naging karelasyon kita ay nasusuka ako. Hindi kita masikmura sa totoo lang. Sabi ko sabay dura sa mukha ni Oka na siya naman niyang kinagalit. Isang malakas na sampalang ibinigay niya sa akin pagkatapos ay persahan niya akong dinala sa kwarto. At kahit na magmakaawa na ako kay Oka na tigilan na niya ang kanyang masamang binabalak sa akin, ay nanatiling bingi ang lalaki at tinuloy nito ang paglapastangan sa aking pagkababae. Pwede bang kunin ang serbisyo mo? Paligayahin mo ako. Namamanyak na sabi pa ni Oka sa akin. Pumalag lamang ako. Ngunit lalo akong nagulat nang makita kong sumunod pala sa amin si Nena. At kailan ka pa pumalag ha, Dina? Sa pagkakalam ko'y okay lang sa mga katulad mo ang bastusin ng mga lalaki. Sabi pa niya sa akin bago muling bumaling kay Oka. Sige Oka, gahasain mo ang babaeng yan. Babuyin mo, total naman matagal ng babo yan. Yun nga lang, huwag mong kakalimutan gumamit ng alam mo na. Baka kasi magka-AIDS ka o STD at mahawa ka pa. Huwag kang mag-alala Nena, kilala ko tong si Dina. Ligtas ako sa kanya. Wika naman ni Oka bago muling bumaling sa akin at patuloy na nilapastangan ng aking pagkababae. Wala ko nagawa kahit na buong lakas akong pumalag. Sa huli muli niya akong naangkin ng labag sa aking kalooban. Papadudot hindi ko alam kung karma bang maituturing ang nangyari sa akin. Basta noong mga panahong yon ay wala akong ginawa kundi ang mag-iyak. Dahil sa walang awang nilapastangan ang pagkatao ko. Kumbaga baboy na nga ang pagkababae ko ay binaboy pa ulit ako. Masakit yon para sa akin pero wala akong magawa dahil ako rin naman ang punot dulo ng lahat. Papadudod simula ng insidenteng yon ay nagsadatingan na ang mga problema sa relasyon namin ni Carlos. Isa na roon ang pagkakabuntis ko bunga ng panggagahasa sa akin.
Natatakot akong aminin noong una pero dahil sa nagiging obvious ang paglaki ng aking tiyan, ay nagpasya na akong aminin kay Carlos ang katotohanan. Carlos, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Talaga? Magkakaanak na tayo? Hindi makapaniwala si Carlos ng mga oras na yon. Baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Ngunit agad ko yung pinutol. Hindi mo anak tong dinadala ko ngayon. Pagtatapat ko. Nakita ko sa ekspresyon ni Carlos ang labis na pagkalito. Si Oka ang ama nitong pinagbubuntis ko. Ginahasan niya ako at alam mo kung sino ang may kagagawa nito? Si Nena. Demonyo yung asawa mo, Carlos. Siyang nagpagahasa sa akin. Pagpapatuloy ko. Nakita ko na tila may namumuong galit na sa mukha ni Carlos. Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ni Nena na ipagahasa ka kay Oka. Carlos, maniwala ka sa akin. Si Nena ang nagdala kay Oka dito sa bahay at siyang nag-utos na halayin ako. Ang sabi ko kay Carlos, kinukumbinsing maniwala siya sa akin. May nakapagsabi sa akin na may relasyon kayong dalawa ng lalaking yon. Wika niya habang nagtitimpi. Ano? At sino naman ang nagsabi niyan sa iyo, ha? Wala kaming relasyon ni Oka. Mamatay man ako ngayon, pagtatanggi ko. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kinakasama ko na ginahasa ako. Kaya napaiyak na lamang ako. Carlos, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, paniniwalaan mo ako, ang sabi ko habang umiiyak. Oo, mahal kita. Kaya nga nasaktan ako ngayon eh. Di na nagtiwala ako sa iyo. Naging tapat ako sa iyo. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa iyo. Nilapastangan ko ang sarili ko mga magulang para lang sa iyo. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat ay pagtataksilan mo lang din pala ako, ang sabi ni Carlos. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako nagtataksil sa iyo? Ginahasa ako. Bakit ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hysterical ako ng mga oras na yon. Ewan ko, Dina. Gusto ko mang maniwala sa iyo pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga huling salitang binitawan ni Carlos ang siyang nagparealize sa akin na walang tiwala sa akin ang aking mahal. Siguro'y iniisip mo na nagtataksil ako sa iyo kasi isa akong prosti. Isang babaeng mababang lipad. Oo, dahil sa amin, natutokso ang mga lalaki na mga liwa sa kanilang mga asawa o karelasyon. Dahil sa amin ay nauubos ang kayamanang naipundar ng padre de pamilya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Dahil sa amin kaya lumalaganap ang mga makamundong interes sa bawat lalaki. Pero tulad ng ibang tao ay marunong din kaming maging tapat. Marunong din kaming magmahal ng wagas. Marunong din kaming magsakripisyo para sa mga taong mahal namin. Carlos, hindi porket prosti ako ay huhusgahan mo na ako ng masamang tao. Ngunit nanatili lamang walang imik si Carlos sa aking mga sinabi. At yon, papadudot ang lalong nagpakirot ng aking puso. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi kita pinipilit. Basta heto lang ang tandaan mo. Malinis ang konsensya ko. Alam ng Diyos kung gaano ako naging tapat sa iyo. Ito ang huling sinabi ko sa kanya bago siya tuluyang nakipaghiwalay sa akin. At noong gabi ding yon ay nag-impake ako at umalis sa aming bahay. Hindi man lang ako pinigilan ni Carlos. Umuwi ako sa dati kong bahay na tinutuluyan at sinalubong ako ng aking pamilya. At doon ay ikinuwento ko ang aking naging kasawian sa buhay. Papadudot, masakit sa akin ang nangyari. Pero wala akong magagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan.
Pero bago ko matanggap yon ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Hanggang sa dumating nga ang araw na tuluyan na akong bumigay. At isa sa mga nagawa ko noon ay ang pagpapalaglag sa anak ko, bunga ng panggagahasa sa akin ng lalaking kinamumuhian ko. Pagkatapos noon ay muli akong bumalik sa pagsasayaw at pagbebenta ng laman dahil sa tingin ko ay yon ang isa sa mga paraan para makalimutan ko si Carlos. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil isang gabi ay nakatakda palang maganap ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang ako ay nagpe-perform sa entablado ng hubot-hubad, ay nagulat ako nang makita si Carlos na nanggugulo habang palapit sa akin. Mukhang lasing siya at sinubukang awatin ng mga bouncer at ilang waitress ng kasa. Ngunit biglang binunot ni Carlos ang kanyang baril at nagpakilalang pulis. Kaya umatras ang mga umaawat sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa entablado at hinawakan ang aking kamay. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayong dalawa. Utos sa akin ni Carlos, ngunit pumalag ako at pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Pakiusap, Carlos. Huwag mong sirain ang kabuhayan ko, ang sabi ko sa kanya. Pera? Pera lang ba ang nagpapaikot sa mundo mo? Ayan na ang pera. Sa'yo na ang lahat ng yan. Basta sumama ka lang sa akin. Ang sabi ni Carlos na walang balak na bitawan ang aking kamay. Di na nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Nangangako ako sa'yo na tutulungan kitang magbagong buhay. Lilinisin kita ulit. Di na mahal kita at handa kong gawin ang lahat para bigyan ka ng magandang buhay. Pero sa huli ay nagdesisyon pa rin akong wag nang sumama sa kanya. Walang nagawa si Carlos kundi ang tanggapin ang katotohanan at umalis sa aming kasa ng talunan. Umiiyak. At hindi ko na rin po pinatuloy ang pagsasayaw ng hubot-hubad sa entablado at sa halip ay maagang umuwi na lamang sa aking bahay at doon ko iniyak ang lahat. Papa Dudut, kahit na nakipaghiwalay ako kay Carlos, ay aminin kong siya pa rin ang aking mahal. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang mali, kaya naman sinikap kong kalimutan na lamang ang lalaking yon. Samantala'y ninais ko pa rin makaalis sa pighating dinaranas ko. Nagpa siya akong tumigil ulit sa pagbebenta ng laman at sinubukan ko ulit maghanap ng marangal na trabaho. At sa awa naman ng ating Panginoon ay nakahanap naman ako. Naging factory worker ako sa isang paggawaan ng chicharon at doon nagsimulang makabangon ako. Tinulungan na rin ako ng mga kapatid ko na maghanap buhay sa pamamagitan ng pagiging working student. At yun nga, Papa Dudut, unti-unti naman kaming nakakaluwag na sa buhay. Lumipas ang maraming taon ay naging masagana naman ang buhay namin. Nakapagtapos din ang pag-aaral ang dalawa kong kapatid. Pagkatapos ay nagtayo kami ng sariling paggawaan ng chicharon dito sa Santa Maria sa Bulacan. Nagsimula kami sa pakonti-konti hanggang sa unti-unting nakilala ang aming chicharon. At dumarami na ang orders. At netong 2018 lamang ay nakabili kami ng lupa at doon na namin tinayo ang aming chicharon factory. Sa maraming taon na lumipas ay nag-focus na lamang kaming magkakapatid sa aming negosyo. Hindi na rin ako nag-asawa at nakalimutan ko na rin noon si Carlos. Kaya hindi na ako umasa na magkikita pa kami, Papa Dudut. Pero nagulat na lamang ako na isang araw ay bumungad sa akin si Carlos para mag-deliver ng in-order naming kilo-kilong pork skin. Di na? Hindi rin makapaniwala si Carlos nang makita ako. Bakit kasama ka sa mga nag-deliver ng in-order namin sa supplier? Tanong ko. Ako yung supplier ninyo. Nakangiti niyang tugon sa akin. Ibig sabihin ikaw ang may-ari ng meat shop na kinukuhan na namin ng pork skin?
Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yon. Kumusta ka na, Dina? Matagal din tayong hindi nagkita. Masaya ako at umasenso ka na sa buhay, ang sabi pa niya. Deep inside ay nakaramdam ako ng tuwa sa aming muling pagkikita. Mabait ang Diyos, Carlos. Tinulungan niya akong magbagong buhay. At eto, sobra-sobra pa ang ibinigay niyang biyaya sa aming magkakapatid. Ang kwento ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay marami pa kaming pinagkwentuhan ni Carlos. Isa na roon ay ang pagkakasibak sa kanya bilang pulis dahil na-involve siya sa isang kontrobersya. Kaya naman naisipan na lamang niyang magnegosyo ng piggery para masuportahan ang kanyang mga anak. Taong 2012 din ay tuluyan nang naghiwalay sila ng kanyang asawang si Nena. At 2016 nang mamatay ito sa sakit na cancer. Kaya nung nagkita kami ni Carlos ay biyudo na siya. Samantala ay muli kami nagkaroon ng komunikasyon ni Carlos. Noong una ay tungkol lamang sa negosyo ang aming pinag-uusapan. Hanggang sa nauwi ito sa pagkakaibigan. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na lamang na sa kabila pala ng lahat ng nangyari sa amin ay mahal ko pa rin pala siya. Pero hindi ko yon pinahalata dahil ayaw ko ring magpadalos-dalos ng desisyon. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ni Carlos na lumabas at mag-dinner at doon ay ipinagtapat niya sa akin ang kanyang totoong nararamdaman. Dina, una sa lahat ay patawarin mo ako kung hindi naging maganda ang kinahinatnan ng pagsasama natin noon dahil hindi ako nagtiwala sa iyo. Alam kong masakit yon sa part mo at kapag naiisip ko yon ay nakukonsensya ako. Pinagsisihan ko yon. Nagtiwala dapat ako sa iyo at dapat ipinagtanggol kita laban sa mga umapi sa iyo. Ang wika ni Carlos sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang sincerity. Naramdaman kong pinagsisihan niya ang labis na ginawa niyang panghusga sa akin noon. Hanggang ngayon, Dina, mahal pa rin kita. Kung pahihintulutan mo ko ay handa akong bumawi sa iyo, dagdag pa ni Carlos. Mahal pa rin kita, Carlos, pag-amin ko naman sa kanya. Pero ang gusto ko ay pagkatiwalaan mo ko. Huwag mo kong pag-isipan ng masama dahil kahit kailan, hindi ko magagawang pagtaksilan ang lalaking mahal ko. Pangako ibibigay ko ang tiwalang nararapat sa iyo. Wika ni Carlos. Sana'y tanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay isang desisyon ang aking ginawa na alam kong makakabuti para sa aming dalawa. Carlos, tinatanggap na ulit kita sa buhay ko, ang sabi ko. Halos maiyak naman sa tuwa si Carlos nang marinig niya ang aking sinabi. At nung araw na yon ay nagmahalan ulit kami ni Carlos. At sa pagkakataong yon ay wala nang hadlang dahil pareho namang kaming malaya. Hindi na rin tumutol ang ina niya dahil ang gusto lamang niya ay maging masaya ang kanyang anak. Masaya kaming nagsama ni Carlos pero sa pagkakataong yun ay bilang mag-asawa na. March 16, 2019 nang magpakasal kami at mula noon ay masasabi kong going stronger pa rin ang aming pagsasama. May dalawa na rin kaming anak na babae na pinangalanan naming Rolene at Abigail. Bukod sa ako na rin ang tumatayong ina sa mga anak ni Carlos kay Nena. Papa Dudut, masasabi kong masaya na ako sa buhay ko ngayon, kapiling ang aking mga mahal sa buhay, lalo na si Carlos. Pinatawad ko na rin at pinagpasa Diyos ang mga taong nagkasala sa akin tulad ni Nena at Oka. Hindi man naging maganda ang simula ng aking buhay, pero napatunayan kong mahal pa rin ako ng Diyos. At ibinigay niya sa akin ang mga taong magliligtas sa akin sa kadiliman. Papa Dudut, bagamat nagdadalawang isip ako noong una kung ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento pero nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na ibahagi ang aking buhay para sa mga babaeng katulad ko ng dinaranas.
Kung ikaw ay nalulugmok sa iyong masalimuot na buhay, magdasal ka sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Kanya at huwag kang matakot na gumawa ng paraan para makatakas sa madilim na sandali ng iyong buhay. Palagi nating tatandaan na hanggat buhay tayo ay may pag-asang naghihintay sa atin. Hanggang dito na lamang ang ating kwentuhan, isang karangalan para sa akin, Papa Dudut, na may tampok mo ang aking istorya sa iyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Dina. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Dina na punong-puno ng pagsubok sa buhay. Masaklap ang naging simula ng kanyang buhay at dahil na rin sa kahirapan, kaya nauwi siya sa trabahong hindi masisikmura ng kahit na sinong babae. Gayunpaman ay naging matapang si Dina na harapin ang mga problema niya sa buhay at masaya tayo dahil nalaman nating nalampasan din niya ang mga yon. Samantala hindi man naging maganda ang simula ni Dina at Carlos dahil nag-ibigan sila sa maling panahon at pagkakataon. Ngunit narinig naman natin sa kanyang kwento na sinubukan ni Dina na itamang pagkakamaling yon at hinayaan na lamang si Carlos sa pamilya nito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at gumawa ito ng paraan para magkabalikan sina Dina at Carlos. At sa pagkakataong ito ay nasa right time and place na sila. Kaya ang ending, masaya sila ngayon sa kanilang buhay bilang legal na mag-asawa. Take chances, make mistakes. That's how you grow. Ang bawat sakit na iyong mararamdaman, nagiging pundasyon yan para tayo'y maging matatag, and you have to fail in order to practice being brave. At palagi din nating tatandaan, never judge someone on their past because they are no longer at that stage in their life. At kung may mga taong nanguhusga sa iyo, hayaan mo lang sila. Hindi mo naman obligasyon na ipaliwanag sa kanila kung ano ka talaga. Para po sa mga nakikinig ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron po tayong bagong YouTube channel, ang pamagat, Kaistorya Horror, narrated by Jason Steele. Sana po'y makapag-subscribe na kayo dyan. Likewise, ang aming pong family vlog, ang pangalan po ay Gianna Vlogs. Ang link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Again, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dear Papa Dudut, sana dalawa ang puso ng tao para hindi mo na kailangan pang pumili kung sino sa dalawang tao ang iyong mamahalin. Bago ang lahat ay gusto ko munang ipakilala ang aking sarili. I'm Love, nasa early 30s, isang CPA at nagtatrabaho sa isang accounting firm dito sa Makati. On the other hand, nalaman ko ang tungkol sa programa ninyo dahil sa mga kasamahan ko na loyal listeners ninyo, Papa Dudut. Samantala, napag-alaman ko rin na meron ka ding YouTube channel kung saan ay nag-upload ka rin ng mga totoong kwento ng buhay. Nakinig ako at na-inspired. At dahil naman sa pangungumbinsi sa akin ng pinsan at ibang mga office mates ko, ay nagpasya na rin akong sumulat at magbahagi ng aking kwento sa inyong programa. At nangako naman ang pinsan ko na tutulungan niya akong maipadala ang liham ko sa inyong programa. Papadudot ako ang tipo ng babaeng may mataas na pangarap sa buhay. Siguro kaya ako ganon mag-isip ay dahil sa lumaki ako sa pamilyang hindi naman kayamanan. Hindi naman kami sobrang hirap noon pero madalas kong makita ang mga magulang ko na namumroblema sa pera. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko noon na sisikapin kong mag-aral ng mabuti
para makatapos ako ng pag-aaral at makasweldo ng malaki. Papadudot, nagsunog talaga ako ng kilay sa pag-aaral. Kaya naging high school scholar ako noon sa isang kilalang pribadong eskwelahan sa Quezon City. Doon ko po nakilala si Ronaldo Ryan, o mas kilala bilang Ryan. Uniko iho ng isang Filipino-Chinese businessman na may mga franchise na fast food chains at convenience stores sa Quezon City at iba pang panig ng Metro Manila. Samantala si Ryan ang tipo ng lalaking easy-go-lucky. Mabisyo at wala siyang pakialam kahit na bumagsak pa ang grades niya. Pero dahil sa pagiging optimistic ni Ryan at idagdag na rin ang pagiging charming niya at palakaibigan kaya nahuli niya ang loob ko. And to make the story short, naging boyfriend ko si Ryan pero sa kasamaang palad. Nauwi kami ni Ryan sa masakit na breakup. Pagkatapos noon ay itinuong ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aaral hanggang sa nakatapos ako ng BS Accountancy at napasama sa top 10 ng CPA board exams. Ilang taon pa ngang lumipas ay naging mabunga ang career ko. At doon naman dumating sa buhay ko si Pierce, isang stockbroker agent sa Philippine Stock Exchange. Dahil sa kagustuhan ko noon na mag-invest sa stock market, ay naging malapit kami ni Pierce hanggang sa naging boyfriend ko siya, Papa Dudut. I really love Pierce pero hindi pa rin mawala noon sa isipan ko si Ryan. Kahit na ilang taon na nga ang lumipas simula noong naghiwalay kami. And worst, madalas ko pa rin na maalala yung mapait na paghihiwalay namin ng aking first boyfriend. Samantala isang araw ay inaya ako ng aking boyfriend na i-meet ang kanyang client sa isang mamahaling restaurant sa Makati. At nangako naman siya, Papa Dudut, na pagkatapos noon ay kami naman ang magde-date. Maaga kaming dumating sa restaurant at tumungo sa pwesto kung saan kami naka-reserve. Dahil medyo nahihilo ako ng mga oras na yon, ay tinanong ako ni Pierce, "Love, are you okay?" Ngumiti ako at natuwa sa kanyang concern. "Don't worry, I'm fine," sagot ko. Siya nga pala, sino pala ang imimit natin ngayon? Yung isa kong client si Ronaldo Ryan Yu, tugon ng aking boyfriend. Nagulat ako sa narinig ko. Alam kong ang kliyente ng boyfriend ko ay ang lalaking naging parte noon ng buhay ko. "Does his name rings a bell?" Tanong sa akin ni Pierce nang mapansin ng reaksyon ko. I admit medyo familiar nga ang pangalan na yan. But I want to make sure. Anyway, anong oras ba darating yang si Mr. Yu? Pero hindi na nasagot ni Pierce ang tanong ko dahil dumating na ang lalaking hinihintay namin. At hindi nga ako nagkamali dahil si Ryan ang nakita ko. "Pierce, my friend, nice meeting you again." Bati ni Ryan sa boyfriend ko habang nagkamayan sila. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Nung una ay tila minumukaan niya ako. Hanggang sa nag-sink in sa kanya kung sino ako. "Wait love, is that you?" Tanong niya sa akin. Tumango ako. "Oo, ako nga to, Ryan. Nice meeting you after 10 years. Magkakilala pala kayo ng girlfriend ko, Ryan? Saan kayo nagkakilala?" Usisa sa amin ni Pierce. Samantala ay si Ryan na ang nagkwento. "Well, magkaklase kami ni Love from elementary to high school but sadly, hindi kami close." Napatingin ako sa ex-boyfriend ko. Nagsinungaling siya sa hindi na kami close. Pero ramdam ko na may kaunting hinanakit siya pagkabanggit ng salitang close. "Kumusta ka na?"
Tanong ko sa kanya. Muling tumingin sa akin si Ryan at nagsalita. Okay naman, I have a happy and satisfying life. Congratulations. Bati ko kay Ryan. Well, sino ba naman ang mag-aakala na ang isang lalaking isig-o-laki nung high school magiging successful pagdating sa business and investments after 10 years. I never work for money because money is working for me. And that's a great achievement na hindi na-achieve ng 95% ng mga Filipino sa buong Pilipinas. Pagmamalaki pa ni Ryan sa akin. Samantala alam kong binabanggit niya ang mga achievements niya para iparinig sa akin. At katulad ng nasabi ko kanina, bakas ko sa mga salita ni Ryan na may hinanakit pa rin siya. At nag-ugat yon noong pagka-graduate namin ng high school ay hiniwalayan ko siya. Dahil mas pinili ko ang aking pag-aaral. Bukod sa frustrated ako kay Ryan noon dahil inakala kong wala siyang mararating. But he proved me wrong. Naging motivation niya ang breakup namin to achieve more. I owe my success to those people who helped me achieve my goals. Isa na roon siyempre ang aking pinakamagaling na stockbroker agent. Kung hindi kita nakilala, Pierce, hindi ko malalaman na pwede ka palang kumita ng milyones sa stock market and foreign exchange investments within a short period of time. Pagpapatuloy pa ni Ryan. Well, trabaho ko yan, Ryan. And I'm happy to see my clients becoming successful. Ang sabi pa ni Pierce. So Ryan, since ako ang nag-imbita sa'yo dito sa restaurant na ito, I will treat you lunch. I know you're rich enough, but let me treat you as a sign of my gratitude for my wonderful client. Dagdag pa niya. Papa Dudut, I didn't expect na muling magkakasalubong ang landas namin ni Ryan. Besides, ay doon ko napatunayan na talagang maliit ang mundo. Sino bang mag-aakala na ang ex mo ay kaibigang matalik pala ng present boyfriend mo? Papa Dudut, simula noon ay tila pinaglaruan na ako ng tadhana dahil naging madalas na ang pagkukrus ng landas namin ni Ryan. Nung una akalain mong coincidence. Pero hindi nagtagal ay naisip ko, Papa Dudut, na baka sinusundan talaga ako ni Ryan. Ayaw kong mag-assume. Pero sa mga panahong nagkakaroon ako ng maliit o malaking problema, ay magugulat na lamang ako na nandun na si Ryan sa harapan ko. Samantala isang gabi, habang nagmamaneho ng aking sasakyan, pauwi sa bahay ay biglang tumawag sa akin ang aking boyfriend. And as expected ay tumawag siya para alamin kung nakauwi ako ng ligtas o nasa biyahe pa rin ako. Masyado kasing nag-aalala si Pierce to the extent na minsan ay nakakainis na rin. Nag-overtime ka na naman, love. Masyado mo namang inaabuso ang katawan mo. Tandaan mo, hindi habang buhay ay malakas ang pangangatawan mo. Sabi sa akin ni Pierce sa kabilang linya. I know, huwag kang mag-alala sa akin. I can handle myself. Alam ko naman kung hanggang saan ang limitations ko. Sagot ko. You're taking your career too seriously. Anyway, balak pa naman sana kitang ayain mag-dinner ngayon. Kaso sa tingin ko ay mukhang hindi ka kasi pagod ka na. May halong pagtatampong wika ng boyfriend ko. Napabuntong hininga ko. Pasensya na, B. Pero i-postpone muna natin yan, ha? Hindi bale next time babawi ako sa'yo. Ang sabi ko habang hinahabaan ko pa ang aking pasensya. Ngunit nagpatuloy pa rin to sa pagtatampo. Ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan, ha? Sa totoo lang nagsasawa na nga ako eh. Huwag ka nang magtampo sa akin. Napabuntong hininga ulit ako. Ganun talaga ako, Papa Dudut. Pag malapit na akong mainis, wala kasi ako sa mood noon na patulan ng pagtatampo niya. Paano hindi ako magtatampo sa iyo wala ka ng panahon sa akin. Sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na ako masingit sa mga priorities mo.
Pakiramdam ko tuloy parang hindi mo ako boyfriend. Dagdag pa ni Pierce. Pierce, please understand me. Naibulalas ko nang wala sa oras. Saglit na natahimik si Pierce sa kabilang linya habang ako ay na-realize ko na maling nagtaas ako ng boses sa kanya. Maya-maya ay binasag niya ang katahimikan. Mahalaga pa ba ako sa iyo, ha, love? Sa puntong yon, nawala ang pagkainis ko at nakaramdam ako ng guilt. Alam mong mahalaga ka sa akin kasi mahal kita. Kung ganun pala bakit mo ako pinapabayaan at binabaliwala? Oo, naintindihan ko na mahalaga sa iyo ang trabaho mo, kaso syempre, matuto ka naman sanang ibalanse ang oras mo. Bakit ako? Mas marami at mas mahirap pa nga yung trabaho ko bilang broker agent sa stock market kaysa sa trabaho mo. Pero palagi may oras pa rin ako sa iyo. Pagkukumpara pa ni Pierce. Pero in the end ay napabuntong hininga na lamang siya at ibinaba ang phone. Nagpatuloy ako noon sa pagmamaneho hanggang sa biglang nagluko ang aking kotseng minamaneho at tumirik ito sa isang madilim na kalye malapit sa main road. Agad akong lumabas para i-check ang makina ng kotse hanggang sa narinig kong may lumapit na kotse. At laking gulat ko nang iniluwa noon si Ryan. Ryan, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Ikaw ha, sinusundan mo ko. Galing ako ng party. Pauwi na sana ako nang makita ko yung kotse na may pamilyar na plaka. Kaya sinundan ko. Nasiraan ka? Napahirap ako sa ex ko. Obvious ba? Wait, let me see. Pagkatapos noon ay sinuri niya ang loob ng makina ng aking kotse. Mukhang malaki nga ang problema mo. Ano nang gagawin ko? Alangan namang ayusin ko pa yan gabing-gabi na. Naiirita kong sabi. Pero pinakalma lamang ako ni Ryan. Ipatungo mo na lang tong sasakyan mo. Tapos ipahatid mo sa mga pinakamalapit na paggawaan. Meron ako alam na towing service. Teka, tatawagan ko lang ha. Diyan ka lang. Pagkatapos noon, papadudot ay dumating ang tow truck 25 minutes pagkatapos tawagan niyo ni Ryan. At nag-volunteer siyang ihahatid na lamang ako sa bahay ko habang ang kotse ko naman ay diretso sa kilala kong paggawaan malapit lang din sa aking bahay. Habang nasa iisang sasakyan ay walang sawa kaming nagkwentuhan. Hanggang sa itanong ko sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay single pa rin siya. Pihikan kasi ako ngayon. Gusto ko kasi yung babaeng ka-level ko. Although I must admit, marami talagang babae naghahabol sa akin. As usual, very proud si Ryan sa kanyang looks. Of course, ikaw ba naman ang mapera biro ko habang natatawa. Pero sa halip na tumawa ay seryoso itong nagtanong sa akin. Pero alam mo ba kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong love life? Bakit nga ba? Seryoso kong sabi sa kanya. Kasi hinihintay kitang bumalik. Nashock ako sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng kaunting hiya, papadudot. Aminin ko na kahit matagal nang wala si Ryan noon sa buhay ko, ay meron pa rin akong natitirang feelings para sa kanya. Kahit na papaano. Samantala, papadudot, inamin ko na nagkulang ako noon kay Pierce bilang girlfriend niya. Dahil noong mga panahong yon ay concentrated ako sa aking career. And with that, nakaramdam talaga ako ng sobrang guilt. And I always try my best na mapunan ang lahat ng pagkukulang ko sa boyfriend ko. Luckily ay naunawa naman ako ni Pierce at palagi niya akong sinusuportahan sa mga plano ko sa buhay. On the other hand ay nagpatuloy ang tadhana sa paglalaro sa aming dalawa ni Ryan. Madalas kaming pagtagpuin sa mga lugar na hindi namin ine-expect. Samantala sa mga aksidenteng pagtatagpong yon, alam ko at nararamdaman ko na may pagtingin pa rin sa akin ang ex ko.
Pero dinedma ko na lamang dahil na kay Pierce ang puso ko. Pero papadudod sa pagdaan ng panahon, ay nagsimulang gumulo ang mga nararamdaman ko. Dahil kahit itanggi ko ng maraming beses, I feel something for Ryan. Isang araw ay aksidente kami nagkita ni Ryan sa isang parking area ng mall. Doon ay agad niya akong pinigilan ng tatangkain kong iwan na siya. "Love, can we talk?" sabi niya sa akin. Pinagbigyan ko naman siya at kinausap. "Ano bang pag-uusapan natin?" I ask. "Pwede bang maging tayo ulit?" Tanong niya sa akin na siyang nagpa-speechless sa akin. I know it sounds crazy pero love, I had to admit na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Dagdag pa niya. "Yeah, it really sounds crazy, Mr. Yu." Pero hindi na tinapos pa ang sasabihin ko nang magsalita ulit si Ryan sa akin. "Crazy indeed, but I'm serious." Seryoso niyang wika. Tila walang magpapabago ng kanyang nararamdaman para sa akin. "Pwede bang tigilan mo na ang kalokohan mo?" Naiinis ko nang sabi. "No love, I won't mind that. I won't stop this madness because I know you still love me." Pagkatapos noon ay kinompronta ko siya. "At paano mo naman nasabi yan?" "Kasi nararamdaman ko." Sumagot ako kaagad. "Then you're delusional and you're hypocrite. Pwede ba love? Huwag mo nang ipagkaila pa. Sa mga kilos mo pa lang, sa mga pagtrato mo sa akin, it's very obvious that you still love me. Huwag kang plastic love. Be real." Ang sabi ni Ryan na noon ay desidido nang agawin ako mula kay Pierce. "Tigilan mo na nga ako, Ryan. Kung iniisip mo na mahal kita pues nagkakamali ka. Matagal nang wala ang pagmamahal ko sa iyo. 10 years ago pa. Ngayon, kung wala kang magawa ngayong gabi, please spare me. May dinner pa kami ng boyfriend ko." Sabi ko na lamang, anyong maglalakad palayo pero muli akong pinigilan ni Ryan. "You're so mean, love. Hanggang ngayon ay pinapasakit mo pa rin ang damdamin ko." Hinanakit niya sa akin. "Hindi ko kasalanan yan kasi in the first place, ikaw ang nagpapasakit ng loob mo. Hanggang ngayon pa rin kasi umaasa ka na magkakaroon ng second chance sa atin. I'm so sorry, boy. Pero huwag ka na mag-ilusyon na babalik ako sa iyo. Kasi kahit kailan, hindi mangyayari yun," ang sabi ko. Pero lalong nasaktan si Ryan sa mga sinabi ko. "Actually, I never thought na magbabalik pa ang pagmamahal ko sa iyo. Love, kung sa tingin ko na ako lang ang nagmamahal, I won't dare to pursue my feelings for you. At sa halip mananahimik na lamang siguro ako. Kaso hindi. From the very start na magkita ulit tayo, alam ko na hindi pa tapos ang kabanata natin na naputol 10 years ago. I can see in your eyes that you still long for me. The man you hurt for 10 long years. Love, alam ko na ako pa rin ang tinitibok ng puso mo at hindi si Pierce." Pagpapatuloy pa niya. Sa puntong yon, papadudot, aaminin kong tama si Ryan. Yes, I'm still longing for him. Mas mahal ko siya kesa kay Pierce. Dahil doon ay napayak na lamang ako dahil sa guilt at confusion. "Bakit ka umiiyak? Love, walang dahilan para umiyak ka. Magpakatotoo ka. Kung talagang mahal mo ko, huwag mong pigilan ang sarili mo. Don't plunge yourself into regrets." Yun ang huling sinabi ni Ryan sa akin bago niya pakawalan ang aking kamay at hayaang lumayo sa kanya. Samantala habang nasa dinner with Pierce, yun ang nasa isipan ko. Nakukonsensya ako sa naging pagtrato ko kay Ryan. For many years naging mean ako sa kanya.
He don't deserve it kasi minahal naman niya talaga ako. Ako lang itong nang iwan dahil sa maling akala. Meanwhile, napansin ni Pierce ang pagkabilisa ko. Is there something wrong, love? Okay ka lang ba? I'm okay, matamlay kong reply sa kanya. Anyway, ano ba yung sorpresa na sinasabi mo sa akin kanina? Tanong ko. Maya-maya ay tumayo sa kanyang kinakaupuan at may dinukot na maliit na ring box sa kanyang bulsa. At doon ay lumuhod siya sa aking harapan. Will you marry me, love? Will you accept me as your lawful husband? Siyempre na speechless ako. Hindi dahil sa excited ako kundi dahil sa katotohanang confused pa rin ako kung sino sa kanilang dalawa ni Ryan ang aking mamahalin. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong tapat. And I promise that I will be the best husband for you. And you're the only one I want to spend my entire life with. Matagal ko nang pinapangarap na maikasal sa iyo, love. Sana matupad na ang pangarap kong yun. Pahayag pa niya. Pero Pierce, nag-aalinlangan kong sabi sa kanya. What's wrong, love? Mahal mo naman ako, hindi ba? Medyo kinakabahang tanong ng boyfriend ko. Okay, let's put it in this way. Oo, mahal kita. Pero Pierce, hindi pa ako handang magpakasal pag-amin ko. Dahil ba sa iyong career? Tumango naman ako. I'm on the peak of my career. Alam mong importante sa akin ang career ko. Gusto ko mag-enjoy muna ang tagumpay na nakakamit ko, ang sabi ko sa kanya. Ngunit lalong nagtampo si Pierce sa sinabi ko. Masyado kang concentrated sa career mo. At ang nakakalungkot dito wala ako sa mga priority mo. Aniya. Pierce, I want to marry you. I want only you to be my future husband. But sadly, I'm still not ready to tie a knot with you. Marami pa kasi akong gustong makamit sa buhay ko. At tungkol naman sa pagpapakasal, pwede tayong magpakasal anytime in the future. Wala namang pinipiling edad ang pagpapakasal, hindi ba? At saka wag tayong magmadali, Pierce. Let's wait for the right time to come. And when the right time comes, alam natin sa sarili natin na wala tayong pinagsisisihan. Pierce, I hope you understand. Paliwanag ko sa kanya. At tinanggap naman ni Pierce, Papa Dudut. Bagamat alam kong nasasaktan siya noong mga panahong yon. Papa Dudut, at that point, mas naguluhan ako sa mga naramdaman ko para kina Pierce at Ryan. Alam ko sa sarili ko na parehong may nararamdaman akong espesyal para sa dalawang lalaki. Kaso'y sobra akong nahirapan kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ko at mamahalin. Kung si Pierce ba na present boyfriend ko ang pipiliin ko o si Ryan, ang ex ko na nagbabalik ulit sa puso ko. Pero later on I decided na magpretend na lamang ako na wala akong nararamdaman para kay Ryan. Kasi ayaw ko namang maging unfair kay Pierce. Kaso sa madalas na pagsasalubong ng landas namin, ay hindi ko rin maitago ang tunay kong nararamdaman para sa ex-boyfriend ko. Tulad na lamang isang araw. Nag-away kami ni Pierce nung isang gabi. Pagtatapat sa akin ni Ryan. Nag-away kayo? Hindi niya yung sinabi sa akin. Teka, ano bang pinag-awayan ninyo? Tanong ko. Sumagot naman siya. Ikaw. Ryan naman, anong ginawa mo? Galit na galit ako noon sa ex ko. Sinabi ko na ang totoo, na mahal kita. Sinabi ko rin sa kanya na hindi kita pakakawalan. Alam mo, love, kahit na masira ang pagkakaibigan namin ni Pierce, wala na akong pakialam. Basta palagi mong tatandaan na kahit kailan, hindi ako susuko. Hindi ko isusuko ang pagmamahal ko sa iyo. Yun ang buong desisyon ni Ryan. Sa kabilang banda ay hindi ako nakapagsalita, Papa Dudut, at sa halip ay naiyak na lamang ako dahil sa guilt
na nararamdaman ko. Nagpatuloy si Ryan. Love, hindi ka magiging masaya kay Pierce. Maniwala ka sa akin. Ako lang ang lalaking maaaring magpasaya sa'yo. Love, kung ako sa'yo, sundin mo kung ano yung talagang nararamdaman mo. Huwag kang matakot na ipakita sa lahat kung sino ang mahal mo. Love, kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon, ikaw rin ang mahihirapan. Mabubuhay ka sa puro panghihinayang. Sige, aamin ako sa iyo. Mahal ko si Pierce pero ganoon din ang nararamdaman ko sa iyo. Sa totoo lang ay gulong-gulo na ako. Kasi hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin ko. Pagkatapos ng pag-amin kong yon, ay napa-walk out ako. Sinubukan kong habulin si Ryan pero sa huli hinayaan lamang niya akong umalis. Samantala habang nasa kotse kami ng boyfriend kong si Pierce, ay ikinuwento niya sa akin ang naging pag-aaway nila ni Ryan. Love, hindi pwedeng baliwalain yun. Nagbanta siya sa akin na aagawin ka raw niya mula sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi niya tayo titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa kanya. Hindi na ako nakapagtimpi noon, love. Kaya nagkasakitan kami. Buti na lang at may mga guard na umawat sa amin. Pagkakwento ni Pierce sa akin. Still, hindi mo pa rin dapat ginawa yon. Look, mataas ang pinag-aralan mo. Isa kang ekonomista at isang dekalibreng stockbroker agent tapos makikipagbasag ulo ka lang sa kanya? Pagtutol ko. I will do anything for the woman I love. Kahit na magmukhang cheap ako at walang pinag-aralan. Seryosong sabi niya. Love, tapatin mo nga ako. Are you still in love with him? Pwede bang wag na nating pag-usapan to? Request ko sa kanya. I was tired to explain everything. Oo o hindi lang naman ang isasagot mo. Then his realizations came to his mind. So you're still in love with him? Cool off muna tayo. Bigla kong sabi sa kanya. As expected, nagulat si Ryan sa aking sinabi kaya hininto muna niya ang kotse para kausapin ako ng masinsinan. So hindi mo na talaga ako mahal? Hindi sa hindi kita mahal, Pierce. Pero sana hayaan mo muna ako mapag-isa. Gusto kong matahimik muna ang buhay ko. Please, understand me. Pagkatapos ay nanaig ang saglit na katahimikan sa loob ng kotse. Pero mamayang kaunti ay nagpatuloy. Sige, hahayaan kong magpalamig muna tayo. Pero nakikiusap ako sa iyo na iwasan mo na si Ryan. Lumayo ka na sa kanya kasi kung hindi, lalong gugulo ang buhay mo. Or worst, maaaring magtagumpay siya. Magtagumpay siyang agawin kanya mula sa akin. Aniya. Papadudot dahil sa sobrang kaguluhan sa isip ko, ay nag-decide muna akong makipag-cool off kay Pierce. Sa kabilang banda ay ginawa ko na rin ang lahat para iwasan si Ryan. At tinuon ko na lamang ang lahat ng atensyon ko sa pagtatrabaho. Samantala ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon para suriin ang mga nararamdaman ko para sa dalawang lalaki. Pero nagpatuloy si Ryan sa paglapit sa akin at nasaksihan yon ni Pierce. Kaya sa huli muling nag-away ang dalawa. Kung hindi lang ako umawat, baka nagkapatayan ang dalawa ng dahil sa akin. Meanwhile, habang nasa sasakyan, ay hindi pa rin kumikibo noon si Pierce. At dahil sa masama ang mood niya, kaya ako na lamang ang nagdadrive pauwi sa bahay ko. Kaya ka ba nakipag-cool off sa akin dahil sa kanya? Ano love, tama ba ako? Biglang tanong sa akin ni Pierce. Nakipag-cool off ako sa iyo kasi naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko. Sagot ko sa kanya. Ngunit patuloy siya sa pagtatanong. So you don't love me anymore? Nung una ay hesitated pa ako na umamin.
Pero sa huli naisip ko na dapat niyang malaman ang katotohanan para matapos na ang lahat. Hindi naman sa ganon. I love you but I also love him. Really? Sino sa aming dalawa ang mas mahal mo? Tanong niya sa akin, tears falling in his eyes. I don't know. Hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko. Pierce, hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang mamahalin ko. Sa puntong yon ay hindi na napigilan pa ni Pierce na mapahagulhol. Gusto ko siyang i-comfort pero nagmamaneho ako ng mga oras na yon. So after 10 long years ay mukhang magkakabalikan pa pala kayo ng lalaking yon. Sinubukan kong kontrolin ang aking pag-iyak dahil nakakasagabal yon sa pagmamaneho ko. Pero sa huli nag-decide na lamang ako na huminto sa kalyeng walang dumaraang sasakyan at doon ay kinausap ko si Pierce at humingi ng sorry. You said you love him. Wala akong magagawa doon. Siguro I should accept my defeat as early as now. Ano bang laban ko kay Ronaldo, Ryan? He's your ex-boyfriend. He is your first love. At mas mahabang taong pinagsamahan ninyo kesa sa pinagsamahan natin. Naiiyak na sabi pa ni Pierce sa akin. Pierce, ikaw ang naging kasakasama ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Ikaw ang naging kasakasama ko sa mga oras na malungkot ako. Nariyan ka palagi sa tabi ko para tulungan ako. Sabi ko sa kanya. Ngunit iba ang naging interpretasyon noon ni Pierce. So it means you love me because you need me? Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Sinasabi ko yon kasi sa pamamagitan noon, na-develop ang feelings ko para sa'yo. That's why I love you because I saw you sacrifice yourself just to make me happy. Paliwanag ko sa kanya. Pero bakit hindi mo siya magawang kalimutan? Hirit pa ni Pierce. Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Kaya naman nagpahid na lamang siya ng luha at tumahan. Okay, I guess it's over. Huwag ko nang pasahin pa ang sarili ko na mamahalin mo ko over that, Ryan. Masyado ako nag-iilusyon na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kaya heto dahil sa ilusyon kong yun, nasasaktan ako ng husto. Sabi na lamang niya sa akin. Papadudot sobra akong nakaramdam noon ng guilt dahil dalawang lalaki na ang sinaktan ko. Una si Ryan at ngayon nga ay si Pierce. Pero hindi pa rin ako makapagdesisyon noon kung sino sa kanilang dalawa ang mamahalin ko. Samantala pagkatapos ng gabing yon ay hindi muna nagparamdam sa akin si Pierce. Doon ay nakaramdam ako ng lungkot at pangungulila at sinubukan ko siyang i-text at tawagan pero sumuko rin ako dahil hindi niya ako sinasagot. Pero bumalik din si Pierce makalipas ang ilang linggo at muli siya nagparamdam sa akin. Kasabay ng pagpaparamdam din ni Ryan. Hindi tumigil ang dalawang lalaki sa panunuyo sa akin at may pagkakataon pa ngang nagkakasabay ang dalawang magkaribal. Sa ngayon, papadudot ay hindi pa rin ako makapili kung sino sa kanila nina Pierce at Ryan ang pipiliin ko. Naguguluhan pa rin ako sa mga nararamdaman ko at hindi ako makapagdesisyon dahil nakikigulo din sa buhay ko ang demands ng trabaho ko. Sa katunayan nga ay pinag-iisipan ko munang magbakasyon para sa self-reflection. Papadudot at sa lahat ng mga kaistorya natin online, baka may maipapayo po kayo sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin para makapagdesisyon ako ng tama? Ano ba ang dapat kong gawing pamantayan sa pagpili? O papadudot nahihirapan pa rin po ako ngayon kasi pakiramdam ko ay pantay lang ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanila. Alam ko na someday may mananaig na isa sa puso ko. Kaso ang tanong ay kailan? Hanggang kailan ko ba mararanasan ang kaguluhang ito sa pag-iisip ko? Sino kina Pierce at Ryan ang dapat kong piliin at mahalin?
Papa Dudut, alam kong ako lang ang makakasagot ng mga tanong ko pero hinihingi ko pa rin ang opinyon ninyo. Baka kasi makatulong kayo sa pagbuo ko ng desisyon. Maraming salamat po and more power sa inyong programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Love. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang masalimuot na kwento ni Love. Hindi siya makapag-decide kung sino sa dalawa ang mahal niya. Kung si Ryan ba o si Pierce. Alam mo Love, ikaw lang ang makapagsasabi kung sino sa dalawa ang totoong mahal mo. Pero kung babasehin namin sa sulat mo ay parang nakikita namin na mas matimbang si Ryan kesa kay Pierce. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon, hindi mo naialis sa iyong puso si Ryan. At kahit na nandyan pa si Pierce sa buhay mo ay hindi mo pa rin magawang tanggalin ang ex-boyfriend mo sa iyong puso't isipan. At kaya nasasabi mo lang na mahal mo si Pierce dahil sa guilt. Nakukonsensya ka na masaktan ang lalaking tumulong sa iyo sa mahabang panahon. Nasasabi mong mahal mo si Pierce dahil lamang sa awa. Pero kung papipiliin ka malamang sa malamang yung ex mo pa rin ang pipiliin mo. Love, para hindi ka magkamali sa iyong pagpili ay mabuting tingnan mo ang kapintasan ng bawat isa. Suriin mo kung kaya mo bang tanggapin ang kanilang imperfections. Ilista mo sa isang papel ang mga traits ng bawat isa na hindi mo kayang tanggapin. At kung sino yung pinakamaraming kapintasan na hindi mo kayang tanggapin, ibig sabihin, hindi mo mahal ang taong yon. Itanong mo rin sa sarili mo kung sino sa dalawa ang mas masaya kang kasama. Kung kay Ryan ba o kay Pierce. Doon pa lang ay malalaman mo na kung sino talaga ang mahal mo. Sana'y mapili mo kung sino sa dalawang lalaki sa buhay mo ang karapat-dapat. Huwag kang magpadalos-dalos ng mga desisyon dahil kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Ganon din ang Giangiana Vlogs or weekly family vlogs. Makikulit po kayo sa amin ng aking kambal at ng aking pamilya. Sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga content na aming ginagawa.